Nang nakabilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Dahil dito, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balitang ito. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daan ang papunta sa lawa sa ibayan ng Jordan, Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya, Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Magta-30 taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Nagpunta uli si Jesus sa Cana na nasa Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan na may anak na lalaking may sakit. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kaniyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, Umuwi na kayo. Gagaling ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kaniyang mga alipin at sinabing pagaling na ang kaniyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, Gagaling ang inyong anak. Kaya't siya at ang kaniyang buong sambahayan ay nanalig kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling sa Judea. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. nirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan habang kayo'y nakikinig. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba't ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain.
Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-rami ng mga ketongin sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa man siyang pinagaling maliban kay Naaman, na isa pa namang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitindig sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, may nakita siyang dalawang mangingisdang naghahagis ng lambat. Sila'y ang magkapatid na Simon at Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin, at kayo'y gagawin kong mangingisda ng tao. Pagkasabi niya nito'y iniwan ng magkapatid ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din agad sila ni Jesus at sila na may sumunod sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ng kanilang mga taong upahan. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nagpunta si Jesus sa Kapernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok agad si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasaliba ng masamang espiritu. Siya'y sumigaw, Ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang kami buksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at pagkatapos ay lumabas na sumisigaw. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan. Ano ito? Bagong katuruan at makapangyarihan pa. Nautusan niya pati ang masasamang spirito at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Kapernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasaniban ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang buksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na Diyos. Subalit pinagsabihan siya ni Jesus. Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong yan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwang hindi sinasaktan. Nang gilalas ang lahat ng naroroon kaya't nasabi nila sa isa't isa, Ano ito? Lubhang makapangyarihan ang kanyang salita. Nautusan niyang lumayas ang masasamang spirito at sumusunod naman sila. at kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mula sa sinagoga, nagtuloy agad sila sa bahay ni Simon at Andres kasama sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyena ni Simon dahil sa lagnat, at ito'y ipinaalam nila agad kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae.
hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di nawala na ang lagnat ng babae at naglingkod siya sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniba ng demonyo. Halos lahat ng tao sa bayan ay nagkatipon sa harap ng bahay at kanyang pinagaling ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinagaling din ni Jesus pati ang mga sinasaniba ng demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga demonyo sapagkat alam nila kung sino siya. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya ron ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad, umangon at naglingkod sa kanya. Nang gabing yon, dinala kay Jesus ang maraming sinasaniban ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Kinuha niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na siya'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat, at nawala nga. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ng mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasaniban ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Mesiyas. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook upang manalangin. Hinanap siya ni na Simon at ng mga kasama nito at nang siya'y matagpuan, sinabi nila, Hinahanap po kayo ng lahat. ngunit sinabi niya sa kanila, Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong lalawigan ng Galilea at nangaral siya sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, Dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyon ang dahilan kaya ako sinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa Judea. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasaniban ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon ang may-ari nito na ilayo ng kaunti ang bangka. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo'y iuhulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila.
at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na ang huhulihin mo. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. May isang ketonging lumapit kay Jesus, lumuhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo. Ibig ko. Gumaling ka. Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y gumaling. Pagkatapos, pinaalis siya agad ni Jesus at pinagbilinan ng ganito. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpasuri ka sa pari at pagkatapos ay maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises. Gawin mo ito bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan. Doon siya pinupuntahan ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, Sabi ng ketongin, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo. Ibig ko gumaling ka. at gumaling nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo itong sasabihin kanino man. Pumunta ka't magpasuri sa pare. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya na isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Ibig ko, gumaling ka na. at noon day nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos mag-alay ka ng handog, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't nagkakatipon ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig sa kanya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Kalapastanganan sa Diyos yun. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko,
Pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin sa kanya, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. tumindig nga ang paralitiko. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Ang lahat ng naroroon ay pawang nang gilalas at nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, Ngayon lamang kami nakakita ng ganito. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya ron, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, Nilalapastangan niya ang Diyos. alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihing, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyong ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. at sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan. Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harap ni Jesus. Wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubong, binakbak ang tisa, at inihugo sa harap ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyong ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Agad naman tumindig ang lalaki, at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sa mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos, sila'y namangha at nagsabi, Kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon. Nagbalik si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Nilapitan siya doon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Pagkatapos, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nila ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit siya sumasalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus,
kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Hindi ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging mahabagin kayo. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. At sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, upang sila ay magsisi. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga Pariseo ay nag-aayuno. Sumagot si Jesus, Makakapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin ang lalaking ikinasal, at saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya ay tinanong, Malimit po kami mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat pag umurong ang bagong tela, ay mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Bakit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom? Sumagot si Jesus, Dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Darating ang araw, nakukunin na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, Walang pumipiraso ng bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masisira ang bagong damit at ang tagping bago naman ay hindi babagay sa damit na luma.
Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Wala ring magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng lumang alak, sapagkat sasabihin niya, mas masarap ang lumang alak.